Ampalaya con carne for today's video. Ayan ang kanyang mga ingredients. Meron dyang bawang, sibuyas, kamatis, ampalaya, pork belly at oyster sauce. Ayan na yung ating pork belly. Linagyan ko lang siya ng tubig. At pagka higa na nga ng tubig ay ayan, magmamantika na siya mga kakusina. Papapulahin natin ang ating porky. Ayan, bago nga natin mapapulayan ay lalagyan na rin natin dito ng paminta. Ayan, madami-daming paminta ang aking nilagay mga kakusina para manuot sa loob ng karne ang ating paminta na linagay. Ayan, papapulihin lang natin itong pork belly na to, and then pwede na tayo maglagay dito ng bawang at saka sibuyas. Ayan mga kakusina, lumabas na ang mantika ng ating pork belly na ating sinangkot siya. Ayan nga, at yung bawang at saka sibuyas ay igigisa na natin dito mga kakusina. Papalabasin natin yung aroma ng bawang at saka sibuyas. And then saka naman natin isunod yung kamatis. Ayan, nag-iisa tong kamatis ko mga kakusina, pero okay na yan. At kalahating pork cubes. Ayan mga kakusina, igigisa lang natin itong bawang, sibuyas at kamatis. Papalabasin natin yung katas ng kamatis, and then pwede na natin tong lagyan ng soy sauce. Ayan mga kakusina, ay hindi ako naglagay ng asin or ng patis dahil maglalagay tayo dito ng soy sauce. Hindi naman maganda kung maalat ang ating lulutuin, kaya pautay-utay ang ating paglalagay ng pampaalat. Ayan na nga mga kakusina, para mapalambot ang ating pork belly ay linagyan ko na siya ng tubig. At pagkaiga nga ng tubig na ating linagay sa ating pork belly ay tinikman ko kung sakto na ba ang kanyang lasa, or kung magdadagdag pa ako ng pampalasa mga kakusina. At sakto naman yung ating nilagay na pampalasa mga kakusina, kaya linagay ko na rin itong ampalaya. Ayan, yung ampalaya ay binabad ko nga pala yan sa tubig na may asin para matanggal din yung kaunting pait niya. Ayan mga kakusina, pero yung iba ay hindi na talaga binababad sa tubig na may asin, diretso na nilang niluluto. Para naman makakain yung aking anak ay ganyan ang ginawa ko mga kakusina. Binabad ko muna sa tubig na may asin para hindi siya masyadong mapait. At dito na nga, naglagay na ako dito ng oyster sauce. Ayan na yung magbibigay ng masarap na panlasa sa ating ampalaya con carne. Ayan mga kakusina, eksakto na yan, hindi siya masyadong maalat. Eksaktong-eksakto lang yung kanyang lasa mga kakusina. Yun nga palang binuhos ko dyan ay tinunaw na cornstarch na may kaunting asukal. Ayan mga kakusina, papaluputin lang natin to ng bahagya, and then ready na yan para ihain. Masarap tong ganitong luto mga kakusina, sa pork man siya or sa beef. Nagtanong nga ang aking anak kung ano daw ang niluto kong ulam. Kahit nasa school pa, nagtatanong. Sabi ko ay ampalaya con carne. Sabi nga niya sa akin ay, sa'yo yung ampalaya, akin yung karne. O sige, go kako, kumain ka lang. At ayan na nga mga kakusina, grabe ang amoy nitong aking nilutong ulam. Nakakatakam. Ito na nga, naghain na ako mga kakusina dahil malapit ng aking junakis. Eksakto tumaya-maya ay andito na siya. Ayan yung aking naluto sa itsura, amoy at lasa. Mapapa-extra rice ka talaga. Ayan, sa mga ready ng mananghalian dyan, tara mga kakusina, sabay-sabay na po tayong kumain. At sa mga hindi pa nakakapagluto ng ulam pang pananghalian, pwede nyo na rin lutuin yung ganto mga kakusina para pare-parehas tayo ng ulam na masarap. Maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta sa akin. God bless as always. Mag-iingat po kayong palagi. Bye! I love you all.